daw hong National Expenditure Program Aha. ay ibabalik ng Kamara de Representante sa Malacanang. Ayun, oo nga, no? Pero may latest ngayon pala. Pati kanina umaga. Yun na nga. Kasi ang sabi nila Oh. ay may insertion, Oh. may mga missing, Yun. may irregularity Yun. dun sa NEP. Pwede ba natin marinig yung sinabi ni Deputy Speaker pala siya ngayon? Si Deputy Ronnie. Speaker Ronnie Puno. Oo. Ano daw po ba ang dahilan bakit ibabalik ng Kamara de Representante ang NEP Oo. pabalik na Malacanang? Pero ang latest, Oh. nagbago isip nila. Ng Kamara? Oo, hindi na ibabalik. Ba? Siguro narinig nila yung komentaryo natin kanina umaga, di ba? Na-realize nila. Oh. Na pwede namang sa budget hearing gawin yan eh. Oo nga. Di ba? Para dire-diretso. Oo. So, ganun na nga. Ang gagawin nila ay hindi na ibabalik at sa halip ay idadaan na lang sa budget hearing ang pagtatama. Yun. Ganun naman kasi talaga, di ba? Oho. Kasi ngayon ako nakakita na NEP, tapos may insertion. Siyempre lahat yan insertion, di ba? Oo. Lahat yun na sinabit eh. Yan nga. Oo. At saka siguro sa mga kine-question nila, kaya nga may budget hearing eh. Kasi isa-isahin mo yun Kasi eh, di ba? parang pangalawang linggo pa lamang na binubusisi ng Kamara Oo. ang NEP. Mabait pa nga ang DBM eh. Oho. Kasi nung unang nilang narinig ko, sabi, sige, tatanggapin namin yan. Na ganun. maluwag, wala akong problema. Ayusin natin. Buti napagtanto nila na, teka muna, mukhang Parang mali ata. tama yung dalawang kamoting kahoy. Parang pwede ba natin iparinig? Sige, May boses ba tayo Meron. ni Deputy Speaker Ronnie Puno? Ay, si ano pala to, Micaela Swansing, Jen. Ay, siya yung chairman ng Appropriations ngayon. Siya pala. O, sige nga. Oo. Ay, yung kay Ronnie Puno muna yung kahapon. Si Ronnie, Oo. meron din. So yung ngayon, yun na yung latest kay Micaela Swansing na. Na-realize nila na mukhang mali tayo. Una, sabi niya may missing. Missing. Ano yung ano po yung hinahanap nyo Congressman Ronnie Puno na missing? Yun nga. Samantalang hindi naman kayo ang Malacanang nga ang magpo-propose ng budget. Yes. Ibig sabihin, meron kang nasa isip mo na dapat Hinahanap mo doon sa hinahanap mo. parang wala dito yung Para wala dito yung project ko. Oo Ganun ba nga. yun? Ibig sabihin ba no? yun ang nangyari. Kasi dito parang lumilitaw kahapon, oy, Malacanang, ibabalik namin sa inyo to ha. Basura yan eh, basura. Oo, Yung pagkakabanggit niya, basura. Ganon? Oo. Garbage ba ang tawag ngayon? Kaya may mga missing daw, may dapat baguhin. So parang ang dating, DBM, Department of Finance, economic managers ng gobyerno, yung Arsenio Balisacan, DepDep. Oo. Parang mga grade 1 kayo, parang kinder ba kayo? Pangit ng pagkakagawa nyo. Ibabalik namin sa inyo yan. Merong May missing. May missing eh. Ano po ang hinahanap nyo, Secretary? Ako, lagi ako Secretary ng Secretary. Dati kasi Secretary ito. Ano po bang hinahanap nyo nawawala? Kasi ang pagkakaalam ko niya, pag sinubmit, kumbaga, Malacanang lang muna nag-submit. Tapos kayo na bahala. Kayong Halimbawa, nag-hearing kayo, power of the purse DPWH. Bakit may mga ganito kayo? Yan, Meron pa silang sinasabi sa DepEd na pondo 2 beses eh. Yun na nga, Meron din DOH, sabi niya, ang laki ng beautification. Then doon yung itanong sa budget hearing. Ayun. Kung hindi po makapasa sa iyo, kaya ang tawag ay power of the purse. Huwag nyo aprobahan. I-slash ninyo. Kaya sabihin nyo, total, wala na itong beautification. Ilagay natin doon sa missing, ha? Sino to, totol? Di ba? Ano po ba yung, tanongin ko sana kay Kong Ronnie, ano po ba yung missing na hinahanap ninyo? Ba't nyo po nasabing may missing? May missing. Di ba? Oo. Kasi, ngayon, so ang latest, hindi na. Hindi na. Ayun. Ano tayo? Kay Kong Micaela Swansing na. Sige nga, pakinggan natin. Ano hong dahilan? Bakit hindi na ibabalik, Kong Swansing? On the part of the House, I believe yesterday our legal affairs in the House has already given the position, which is there is no legal basis in terms of a prohibition of a return. So in terms of legality, actually, walang nakikitang legal impediment. Pero of course, given that we also want to make sure that the budget is passed on time. So
So we also have to work as much as we can kung ano yung kaya natin gawin to be able to meet that deadline. Kaya yun yung ating ginagawa na tuloy-tuloy pa rin yung ating budget deliberations. Yeah. Ayun. Totally nila in the budget deliberation. Oo. Ayusin nyo sa mga deliberation. Oho. Ito pala, Nelson, no? Sa isang panayam kay Deputy Speaker Ronnie Puno, Yan. kanyang sinabi na pinayuhan sila ni Speaker Martin Romualdez na idaan na lang sa mga budget hearings. Yung kasi naman talaga ang proseso. Dapat naman. Di ba? Oo. Idaan na lamang sa mga budget hearings ang pagtatama sa mga problema ng pondo ng isang ahensya. Sa isa po namang panayam kay Palawan Representative Jose Pepito Alvarez, kanyang sinabi na tumawag sina DBM Secretary Amiana Pangandaman at Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa House leadership upang sabihin na ituloy na lang ang pagtalakay sa pambansang pondo. Yun. Sila na lang din anya ang pupunta sa Kamara para ayusin ang kinukwestiyong budget entries. Pakiusap anya ng dalawang kalihim, ituloy na ito upang hindi po magahol. Ayun. Hindi na po magahol sa oras ng pagpapatibay sa pambansang budget. Meron naman anya silang 10 araw para ayusin po ang panukalang pambansang pondo. Yun pala naman eh. Oh, kasi parang first time tayong nakarinig kahapon, Nelson, na yung isinumiting NEP, ibabalik sa Malacanang. Iwan ko lang, ipakitama nyo kami sa palatuntunan ito. Unprecedented nga. Oo. First time in history yun, kung sakasakali. Hindi lang yun. Nagulat ako sa mga statement ni Congressman Puno dyan. Totoo ba sinabi niya? Basura? Oo. Kaya nga sabi ko, parinig sana natin. Kahapon ay pinarinig natin. Parang hindi masyado siyang parang hindi akma na Oo nga eh. gawin niya yung mga statement na yun. Ay, totoo. Okay na raw. Ay, sige nga po. Baka mamaya mag-apology na naman tayo dito sa pala. Sabi niyo, nilalagay niyo. Sige, pakinggan na po natin ang tinig ni Deputy Speaker Ronnie Puno. We don't want it to appear that we are not accepting the rightful recommendations of the DBM, and on the other hand, we do not want to be accused of also of replacing or amending by errata a huge portion of the national expenditure program. In good conscience, we cannot begin deliberations on this national budget, and we owe it to all of you that that this is allocated properly, transparently, free of corruption, and we believe that at this point, the national expenditure program submitted by the DBM falls short of that standard. Ayun, bitin eh. Meron pa mga naunang statement eh. Bandang una pa eh, no? Well, yun po. Ang gusto naman pala nila, pareha, Nelson, malinis. Malinis. Walang bahid ng corruption. Walang bahid ng corruption. Oo. Ay di, dapat palang tama mag-usap kayo. Saan po doon ang sinasabi ninyong may mga pagkakamali? Di ba? Kasi kung ganun ang statement ni Congressman Ronnie Puno na para bagang di ba? Oh. Ano bang ang hirap ipaliwanag, Nelson eh. Kaya nga. Oo, diba? Tapos biglang babawiin din pala, di ba? So, hindi na pala itutuloy. Oo. Oh. Nako. Yun tuloy ang punto sa bagay na ito. Ay sabi naman na Secretary Recto, DepDev Arsenio Balisacan, Secretary Mina Pangandaman, para sa kanila pasadong-pasado at pulidong-pulido yung ginawa nilang National Expenditure Program. Pinagmamalaki nila yun. Oo nga. Ngayon, kasi usually naman, ang nangyayari dyan, kung may nakikitang hindi tama ang mga mababatas natin, di doon nga po sa pagdinig ng bawat departamento, doon nyo po ukulkilin yan. Di ba? At pagkatapos nga ng pagdinig ng bawat komite, aakyat pa po ng Senado yan. Doon bubusisiin din ng Senado yan. Nelson. At pagkatapos magkakaroon tayo ng schedule ng Bicameral Conference Committee. Sabi nila, wala nang lutuan sa BICAM. Ila-live na ito at sasamahan din daw po ng mga civic society groups. Yes. Di ba? Babantayan na po. May mga bantayan na rin dyan.
At bukod dyan, ila-live din. Wala na rin daw mga small committee na doon nagbubulungan daw mga tao doon. Daig pa yung nasa punduhan ng na botas. Wala na raw anyang bulungan. Wala na. Para makita talaga ng taong bayan na maayos yung ginagawa nilang pambansang budget para sa 2026. Ayun, tama yan. Yun. May nagtatangka pa rin bang magsingit niya? Ng insertion? Oo. Eto na, Jen. Ha? Ayan. Ikinakasaho ng House Committee on Public Order and Safety. Oh. Iimbestigahan ka agad oh. Ang investigasyon, ukol sa umano'y 8 billion pesos Yan ang sinasabi na ko. tangkang ipasok sa 2026 budget ng Department of Interior and Local Government. DILG. Yan ba yung sa baril daw? Pambili daw ng baril at bala ng Philippine National Police. Nako po. Ayon kay Committee Chairman at Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, ito'y dahil doon sa kahilingan mismo ni Congressman Benny Abante. Tingnan nyo nga yan. Mukhang may isiningit na 8 billion pesos sa budget ng DILG. Bibili daw ng baril ang PNP. Yan yung naging controversial eh. Oo. Sabi nga ng iba, baka yun daw naging dahilan pa kung bakit natanggal daw si General Torres sa pagiging chief PNP. At ito yung tinatawag niya na insertion sa budget. Yan. Jen. Hindi daw niya kasi pinirmahan yan eh. Oo. Ni General Torres 80,000 units Yes. ng standardized assault rifle. Ayun. Tapos, parang... Ganito pala nangyari. Jen. Kaya daw nila nalaman ito ay dahil sa isang sulat. Aba, sumulat ako. Upang Upang malaman mo. Ang sulat ay galing mismo daw, di umano, sa anak ng isang Yusek. Ba? Ng DILG? Sulat kay dating PNP Chief Nicolas Torre. Okay. Ayon. Pero hindi nga ho pinirmahan ni Torre. Ayon. Talaga naman, oo. At tingnan natin, ha? Pero nakapaloob ba yan sa sa 2026 budget o 2025 budget? Kasi kung 8 billion pesos. Hindi ko alam kung kasama sa NEP. Ganon. Doon sa budget nila. Siya, magba-budget hearing pa. Ba't nyo pa i-investigan? Yun na nga. Doon yun natanongin. Doon yun na magkakaalaman Kaya yan. nga Ang taga, yan, bubusisiin ng, dadaan yan sa butas ng karayom. Sabi ko nga sa iyo. Bawat... Lalo ngayon, sa isyong ito, dahil sa isyu po ng insertion, sa kung ano-ano, tsak, ako nga, baka naniniwala, baka matapos ng 2025, nag-hearing pa yung mga yan. Lahat yan ngayon, ingat na ingat na. Yes. Diba? Ang malungkot lang dyan, Nelson, mayroong iba ata, parang hindi nila mapigil ang kanilang mga sarili. Teka lang, nandito na kami, bakit, paano naman kami? Ganun na ata ang stand ng iba, Nelson. Nako po. Ay, wag naman po. baka hindi na makapagtimpi ang taong bayan, ano ha? Parang sinasabi ng iba, nakinabang na kayo. Baka patapos na yung termino namin. Yun na nga. Kami naman. Hindi dapat sana ganun eh. Marami na ngayon mga mambabatas na ng mga idealistiko, lalo yung mga